Magandang umaga sa inyong lahat, mga mahal kong kapatid sa pananampalataya. Ang aking puso ay puno ng kagalakan at pasasalamat sa pagkakataong ito na muli tayong magkasama sa harapan ng ating makapangyarihang Diyos. Sa umagang ito, ako ay lubos na nagpapasalamat sa bawat isa sa inyo na naglaan ng oras upang makiisa sa akin sa dalangin ito. Alam kong marami sa atin ay gising pa lamang. Ang ilan ay naghahanda pa para sa araw, at ang iba naman ay nag-aantay ng mga hamon at pagsubok na darating sa buong araw. Ngunit nandito tayo ngayon, magkasama, upang humingi ng presensya ng ating Diyos bago pa man magsimula ang ating mga gawain. Ang umagang ito ay hindi lamang isang ordinaryong umaga, sapagkat ito ay espesyal dahil nais nating isimula ito kasama ang Panginoon. Walang mas magandang paraan upang simulan ang ating araw, kundi sa pag-abot sa Kanya, sa pagbubukas ng ating mga puso, at sa pagkilala na tayo ay lubhang nangangailangan ng Kanyang presensya sa bawat sandali ng ating buhay. Maraming salamat sa Diyos dahil binigyan niya tayo ng bagong umaga, ng pagkakataong muli tayong huminga, ng buhay na patuloy na dumadaloy sa ating mga katawan. Pasasalamatan natin siya dahil sa kanyang walang hanggang awa at habag na hindi nauubos sa bawat umaga. Pasasalamatan natin siya dahil kahit gaano pa karami ang ating mga pagkakamali kahapon, ang kanyang pag-ibig ay nananatiling tapat at walang kondisyon. Ang bawat pagsikat ng araw ay patunay ng kanyang katapatan. Ang bawat paghinga natin ay regalo ng kanyang biyaya. Hindi natin deserve ang lahat ng ito, ngunit dahil sa kanyang kabutihan at kagandahang loob, tayo ay buhay pa rin ngayon. May pagkakataon pa ring magbagong buhay, may tsansang muli na maglingkod sa Kanya ng buong puso. Salamat Panginoon dahil kahit mahina kami, Ikaw ay malakas. Kahit kami ay nagkakasala, Ikaw ay tapat na nagpapatawad. Kahit kami ay nawawala, Ikaw ay laging naghihintay na kami ay bumalik sa iyo. Ang tema natin sa umagang ito ay napakahalaga para sa bawat isa sa atin. Pag-uusapan natin ang ating pangangailangan ng presensya ng Diyos, hindi lamang sa umagang ito, kundi sa bawat sandali ng ating buhay. Maraming beses tayong nakakaranas ng mga pagsubok na tila hindi natin kaya, ng mga problema na tila walang solusyon, ng mga takot na pumipigil sa atin na magpatuloy. Ngunit ang tanging sagot sa lahat ng ito ay ang presensya ng ating Panginoon. Walang mas malakas kaysa sa Kanya, walang mas mapagmahal, walang mas tapat. Kaya naman sa umagang ito, tayo ay magkakasamang mananalangin, magkakasamang hihiling ng Kanyang presensya na bumaba sa ating mga buhay, na gumabay sa atin sa buong araw, na protektahan tayo mula sa lahat ng kapahamakan. Ang presensya ng Diyos ay hindi simpleng konsepto lamang o ideya na pinag-aaralan natin sa Biblia. Ito ay isang tunay na realidad, isang buhay na karanasan na maaari nating damhin, makita ang epekto nito sa ating mga buhay. Kapag nandyan ang Diyos, ang imposible ay nagiging posible. Ang mga sakit ay gumgaling, ang mga sugat sa puso ay naghihilom, at ang mga takot ay nagiging tapang. Ang ating bersikulo para sa umagang ito ay matatagpuan sa awit 46:1 at sinasabi nito, "Ang Diyos ay ating kanlungan at lakas, isang totoong tulong sa oras ng kapighatian." Mga kapatid, pakinggan ninyo ang salitang ito ng Panginoon. Siya ay ating kanlungan, hindi isang simpleng silungan na pansamantala lamang, kundi isang permanenteng lugar ng seguridad at proteksyon. Siya ay ating lakas, hindi dahil sa ating sariling galing o kakayahan, kundi dahil siya mismo ang nagbibigay ng lakas sa atin. At higit sa lahat, siya ay isang totoong tulong, hindi nagpapanggap, hindi nag-aalinlangan, kundi tunay na nandyan para sa atin, lalo na sa oras ng ating kapighatian. Ilan sa atin ngayong umaga ang dumaan sa mahirap na gabi. Ilan ang hindi makatulog dahil sa sobrang alalahanin. Ilan ang umiiyak sa dilim dahil sa sakit na nararamdaman. Ngunit ang salita ng Diyos ay nagsasabi na siya ay nandito, handang maging ating lakas, handang maging ating kanlungan.
Hindi tayo mag-iisa sa ating mga laban sapagkat ang Diyos mismo ay kasama natin. Ang bersikulo na ito ay hindi lamang isang pangako, ito ay isang garantiya, isang katotohanan na maaari nating hawakan sa gitna ng anumang bagyo ng buhay. Sa umagang ito, nais kong anyayahan kayong lahat na makiisa sa akin, hindi lamang sa pakikinig, kundi sa aktibong paglahok sa dalangin ito. Kung ikaw ay nanonood man o nakikinig, nais kong sabihin mo sa iyong sarili ngayon, oo, kailangan ko ang presensya ng Diyos sa umagang ito. Kailangan ko siya sa aking buhay. Sabihin ito ng malakas kung maaari o sa iyong isipan kung hindi ka makagawa ng ingay. Ipahayag ang iyong pangangailangan sa Kanya sapagkat ang pagkilala na tayo ay nangangailangan ay ang unang hakbang tungo sa pagtanggap ng Kanyang biyaya. Hindi tayo makakatanggap kung hindi tayo hihiling, hindi tayo makakakita kung hindi tayo maghahanap, hindi tayo makakapasok kung hindi tayo kakatok. Kaya naman ngayong umaga, sama-sama nating kakatok sa pintuan ng langit, sama-sama nating hihilingin ang presensya ng ating makapangyarihang Diyos. At ako ay naniniwala na siya ay handang tumugon, handang buksan ang pintuan, handang yakapin tayo at sabihing, "Anak ko, nandito ako para sa iyo." Kaya kung handa ka na, kung bukas ang iyong puso, magsimula na tayong manalangin ng buong puso, ng buong kaluluwa at ng buong lakas. Bago tayo pumasok sa malalim na panalangin, nais kong sabihin sa inyo na ang dalangin ito ay hindi lamang para sa akin o para sa iyo bilang isang individual. Ito ay para sa ating lahat bilang isang komunidad ng mga mananampalataya. Naway sa pagdadasal natin ngayong umaga, tayo ay magkakaisa hindi lamang sa salita kundi sa espiritu. Naway ang ating mga panalangin ay umabot sa langit bilang isang malakas na tinig ng pananampalataya, ng pag-asa at ng pagmamahal. Huwag tayong matakot na ipahayag ang ating mga pangangailangan sa Diyos sapagkat Siya ay isang mapagmahal na Ama na gustong marinig ang boses ng Kanyang mga anak. Huwag tayong mahiya na aminin na tayo ay mahina sapagkat sa ating kahinaan ang Kanyang lakas ay nagiging perpekto. Kaya ngayon sama-sama nating itaas ang ating mga kamay sa panalangin, itaas ang ating mga puso sa pagsamba at hayaan nating ang presensya ng Diyos ay pumaibabaw sa buong lugar na ating kinalalagyan. Ama namin sa langit, sa pangalan ng iyong minamahal na anak na si Hesukristo, ako ay lumalapit sa iyo ngayong umaga. Salamat po Panginoon, salamat dahil nabubuhay pa ako ngayong araw. Salamat dahil binuksan mo ang aking mga mata upang makita ko ang liwanag ng bagong umaga. Salamat dahil ang aking baga ay humihinga pa, ang aking puso ay tumitibok pa, at ang aking isipan ay gumagana pa. Lahat ng ito, Panginoon, ay dahil sa iyong walang hanggang awa. Hindi ako karapat-dapat sa lahat ng iyong mga biyaya, ngunit dahil sa iyong kagandahang loob, ikaw ay patuloy na nag-aalaga sa akin. Salamat po dahil sa kabila ng lahat ng aking mga pagkukulang, ng lahat ng aking mga pagkakamali, ikaw ay nananatiling tapat sa iyong mga pangako. Salamat dahil ang iyong pag-ibig ay hindi umaasa sa aking kabutihan, kundi sa iyong karakter na perpekto at walang kapantay. Panginoon, sa umagang ito ako ay narito sa iyong harapan upang ipahayag ang aking pangangailangan. Kailangan ko po ang iyong presensya, hindi lamang sa loob ng oras na ito ng panalangin, kundi sa bawat oras ng araw na ito. Kailangan ko ang iyong gabay sa bawat desisyon na aking gagawin. Kailangan ko ang iyong lakas sa bawat hamon na aking haharapin. Kailangan ko ang iyong karunungan sa bawat problema na aking lulutasin. Panginoon, malaki man o maliit ang gawain na naghihintay sa akin ngayong araw, naway ikaw ay kasama ko. Sa aking paglalakad, sa aking pag-uusap, sa aking pagtatrabaho, sa aking pakikitungo sa ibang tao, naway ang iyong presensya ay nananatili sa akin. Dahil alam ko po na kung wala ka, wala rin akong kakayahan na gampanan ang lahat ng ito. Ikaw ang aking lakas, ikaw ang aking inspirasyon,
Ikaw ang dahilan kung bakit ako bumabangon tuwing umaga. Kinikilala ko po, Panginoon, na malaki ang aking pangangailangan sa iyo. Kinikilala ko na ako ay dukha sa espiritu, na ako ay mahina, na ako ay limitado. Pero salamat po dahil sa iyo, ang aking kahinaan ay nagiging lakas. Sa iyo, ang aking kawalan ay nagiging kasaganaan. Sa iyo, ang aking takot ay nagiging tapang. Kaya ngayong umaga, ako ay bumabalik sa iyo, ang pinagmumulan ng lahat ng buhay, ang bukal ng walang hanggang pag-ibig. Naway tanggapin mo ang aking dalangin ito. Hindi dahil ito ay perpekto, kundi dahil ito ay nanggagaling sa isang pusong tunay na humihingi ng iyong presensya. Naway marinig mo ang sigaw ng aking kaluluwa na nagsasabing, Diyos ko, kailangan ko ikaw ngayong umaga. Hindi ko kaya ang araw na ito kung wala ka. Salamat po, mahal kong Panginoon, salamat sa umagang ito na iyong ibinigay. Maraming tao po ang hindi na nakita ang pagsikat ng araw ngayong umaga. Marami ang pumanaw na kagabi, ngunit ako ay nandito pa rin dahil sa iyong biyaya. Salamat po dahil kahit maraming pagsubok kahapon, ako ay nakaligtas. Salamat dahil kahit maraming luha, ang iyong kagalakan ay nananatiling matatag sa aking puso. Salamat dahil ang iyong mga pangako ay hindi nabubura ng oras, hindi nawawala sa kabila ng mga pagsubok. Ikaw, Panginoon, ay nananatiling tapat kahit kailan. Ikaw ay hindi nagbabago, hindi umaatras sa iyong salita. Kaya ngayong umaga, ako ay puno ng pasasalamat, puno ng papuri, puno ng pagkilala na ikaw ay Diyos at wala ng iba pa. Panginoon, sa pagsisimula ng araw na ito, kinikilala ko ang iyong presensya sa lugar na ito. Narito ka, Panginoon, hindi dahil karapat-dapat ako, kundi dahil ikaw ay mapagmahal at nahahabag sa iyong mga anak. Narito ka upang makinig sa aming mga panalangin, upang sagutin ang aming mga daing, upang bigyan ng solusyon ang aming mga problema. Salamat po dahil kahit gaano pa karami ang aming mga alalahanin, ikaw ay may panahon para sa bawat isa sa amin. Salamat dahil sa iyo, walang linya ng paghihintay, walang limitasyong oras. Maaari kaming lumapit sa iyo anumang oras, kahit saan, kahit paano. At ikaw sa iyong kagandahang loob ay laging handa na tumanggap sa amin, yakapin kami, at sabihing, mahal kita, anak ko. Ngayong umaga, Panginoon, nais kong pag-usapan ang aking pangangailangan ng iyong presensya sa mas malalim na paraan. Alam mo po na minsan tayo ay nakakaramdam ng pagkakalayo sa iyo. Minsan, ang ating panalangin ay parang walang tumatanggap. Ang ating mga luha ay tila hindi nakikita. Ang ating mga sigaw ay parang hindi naririnig. Ngunit ang katotohanan, Panginoon, ay hindi ikaw ang lumayo, kundi kami. Hindi ikaw ang tumatalikod, kundi kami. Hindi ikaw ang tahimik, kundi kami ang hindi nakikinig. Kaya ngayong umaga, ako ay bumabalik sa iyo ng buong puso. Inaamin ko ang aking mga pagkakamali, ang mga pagkakataong pinalitan kita ng ibang bagay, ang mga sandaling mas pinili ko ang mundo kaysa sa iyo. Patawarin mo po ako, Panginoon. At ngayong muli akong lumalakad pabalik sa iyo, tanggapin mo sana ako, tulad ng pagtanggap ng ama sa kanyang anak na lumayo. Nakasulat sa awit 113:39, Sefu din. Saan ako pupunta mula sa iyong espiritu? O saan ako tatakas mula sa iyong presensya? Kung ako ay sasampa sa langit, nariyan ka. Kung ako ay gagawa ng aking higaan sa Sheol, narito, nariyan ka. Kung ako ay kukuha ng mga pakpak ng umaga at maninirahan sa pinakadulong bahagi ng dagat, doon may papatnubayan ako ng iyong kamay at hahawakan ako ng iyong kanang kamay. Panginoon, salamat po dahil kahit saan ako magpunta, kahit gaano ako kalayo, ang iyong presensya ay nananatili. Kahit ako ay sa pinakamataas na bundok o sa pinakamalalim na lambak, ikaw ay nariyan. Ang iyong kamay ay laging handa na gabayan ako, protektahan ako, at iligtas ako. Kaya ngayong umaga, ako ay umaasa sa pangakong ito.
Alam kong hindi ako mag-iisa sa araw na ito sapagkat ikaw ay kasama ko sa bawat hakbang, sa bawat paghinga, sa bawat desisyon. Panginoon, bilang tao, alam ko na ako ay mahina. Alam ko na may mga limitasyon ako. Minsan, ang aking pananampalataya ay nanginginig, ang aking lakas ay nauubos, ang aking pag-asa ay kumukupas. Sa mga sandaling iyon, Panginoon, kailangan ko ang iyong presensya ng higit pa. Kailangan ko na ikaw ay magpaalala sa akin na ikaw ay makapangyarihan, na ikaw ay tapat, na ikaw ay mahal ako anuman ang mangyari. Kailangan ko na marinig ko ang iyong tinig na nagsasabing, huwag kang matakot sapagkat ako ay kasama mo. Huwag kang manglupaypay sapagkat ako ang iyong Diyos. Aking palakasin ka, tunay na tutulungan kita, tunay na aalalayan kita ng matuwid kong kanang kamay, gaya ng nakasulat sa Isaias 41:10. Panginoon, gawin mo po akong malakas sa araw na ito. Bigyan mo ako ng tapang na harapin ang lahat ng hamon. Bigyan mo ako ng karunungan na malutas ang lahat ng problema. Bigyan mo ako ng pag-ibig na makitungo ng maayos sa lahat ng tao. Mahal kong Panginoon, hinahanap ko ang iyong presensya sa umagang ito dahil alam kong doon ako makakakita ng kapayapaan. Walang kapayapaan sa mundo, walang kapayapaan sa pera, walang kapayapaan sa tagumpay o katanyagan. Ang tunay na kapayapaan ay matatagpuan lamang sa iyo. Gaya ng sinabi ni Jesus sa Juan 4:27, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng pagbibigay ng sanlibutan ang aking pagbibigay sa inyo. Huwag mabalisa ang inyong puso, ni huwag matakot. Panginoon, ibigay mo po sa akin ang kapayapaang ito ngayong araw. Kahit ano pang mangyari, kahit anong balitang marinig ko, kahit anong problema ang dumating, naway mayroon akong kapayapaan sa puso dahil alam kong ikaw ay may kontrol sa lahat. Naway hindi ako mabalisa, hindi matakot dahil ang iyong presensya ay kasama ko at ito ay sapat na. Ngayong umaga, Panginoon, ako ay nananagalangin din para sa aking pamilya. Alam mo po ang bawat isa sa kanila, ang kanilang mga pangalan, ang kanilang mga pangangailangan, ang kanilang mga dalangin. Hinahangad ko po na ang iyong presensya ay sumakanila rin ngayong araw. Sa aking asawa o sa taong mahalaga sa aking buhay, naway gabayan mo siya sa lahat ng kanyang ginagawa. Protektahan mo siya sa anumang kapahamakan. Bigyan mo siya ng lakas at tapang na harapin ang araw. Sa aking mga anak o sa mga kabataang nasa aking pangangalaga, naway ingatan mo sila. Ilayo mo sila sa masasamang impluensya. Gabayan mo sila sa kanilang pag-aaral at sa kanilang paglaki. Itanim mo sa kanilang mga puso ang pagmamahal sa iyo at sa iyong salita. Sa aking mga magulang o sa mga nakakatanda sa akin, salamat po sa kanilang sakripisyo at pagmamahal. Bigyan mo sila ng mahabang buhay at mabuting kalusugan. Naway maramdaman nila ang iyong pag-ibig sa pamamagitan ng aming pag-aalaga sa kanila. Panginoon, dala ko rin sa iyo ang aking mga kapatid, ang aking mga kamag-anak, ang aking mga kaibigan. Alam ko po na bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang laban na kinakaharap. May mga sumasasakit sa kanila na hindi ko alam. May mga pighati na itinatago nila. May mga takot na hindi nila kayang ibahagi. Pero ikaw, Panginoon, ay nakakaalam ng lahat. Walang nakatago sa iyong paningin. Kaya ngayong umaga, inihahain ko sa iyo ang bawat isa sa kanila. Pagalingin mo po ang mga may sakit, Panginoon. Aliwin mo ang mga may pusong nagdurusa. Bigyan mo ng solusyon ang mga problemado. Itulak mo pabalik sa iyo ang mga nawawala. Panginoon, gawing instrumento ang aking panalangin upang magdala ng pagbabago sa kanilang mga buhay. Naway sa pagdadasal ko para sa kanila, malasin nila ang iyong presensya at makita nila ang iyong kabutihan. Panginoon, sa aspeto ng kalusugan, ako ay nanalangin ng buong puso. Alam ko po na ang aming mga katawan ay templo ng iyong banal na espiritu, gaya ng nakasulat sa 1 Corinto 6:19.
Kaya naman, hinahangad ko ang iyong basbas na ingatan ang aming mga katawan, palakasin ang aming immune system at protektahan kami sa lahat ng sakit at karamdaman. Maraming tao po sa paligid namin ang may mga karamdaman, may mga chronic illness, may mga sakit na hindi gumagaling. Panginoon, Ikaw ang dakilang manggagamot. Ikaw ang Jehovah Rapha, ang Diyos na naggagamot. Kaya ngayong umaga, ako ay nananalangin para sa bawat taong may sakit. Gumaling po sila, Panginoon. Damhin nila ang iyong mahiwagang kapangyarihan na pumapagaling para sa mga may cancer, diabetes, high blood pressure, heart disease, kidney problems, at iba pang mabibigat na karamdaman. Ipahayag ko ang iyong pangako sa Exodus 15:26 na ako ang Panginoon, ang iyong tagapagpagaling. Ng Panginoon, ako ay nanalangin din para sa mga taong sumasailalim sa malubhang kalungkutan, depression, anxiety, at iba pang mental health challenges. Alam ko po na ang mga sakit na ito ay tunay at mabigat. Hindi ito simpleng nasa isip lang o kailangan lang maging positive. Ito ay mga tunay na kondisyon na nangangailangan ng iyong divine intervention at ng profesional na tulong. Kaya naman, Panginoon, hinahangad ko ang iyong paggaling para sa kanila. Aliwin mo ang kanilang mga isipan, bigyan mo sila ng kapayapaang lampas sa pangunawa. At gabayan mo rin sila sa mga taong makakatulong sa kanila, mga doktor, therapist, counselor, at mga kaibigan na tunay na mag-aalaga sa kanila. Naway hindi sila mahiya na humingi ng tulong at naway mahanap nila ang suportang kailangan nila. Mahal kong Diyos, dala ko rin sa iyo ngayong umaga ang mga taong nangangailangan ng kalayaan mula sa iba't ibang uri ng pagkakasakal. May mga taong alipin ng bisyo, ng droga, ng alak, ng pornografiya, ng sugal, at iba pang nakakasasamang gawain. Panginoon, Ikaw ay nagsabi sa Juan 8:36 na kung kayo nga'y palayain ng anak, kayo'y tunay na malaya. Kaya naman, ako ay naniniwala na Ikaw ay may kapangyarihan na palayain ang sinumang tao mula sa anumang pagkakasakal. Ngayong umaga, ipinanalangin ko ang kalayaan para sa bawat taong nag-aagaw buhay sa mga adiksyon na ito. Panginoon, wasakin mo ang mga tanikala na nagbubuklod sa kanila. Bigyan mo sila ng lakas na tumalikod sa kanilang masasamang gawain at palitan mo ang kanilang pagnanasa sa masama ng pagnanasang maglingkod at sumunod sa iyo. Panginoon, dala ko rin sa iyo ang mga taong nakakubli sa financial bondage. May mga taong nalulubog sa utang, hindi makabayad, hirap na makaahon. May mga pamilyang hindi makapag-provide ng basic needs dahil sa kakulangan ng pera. May mga taong walang trabaho, walang regular income, hindi alam kung saan kukuha ng pang-araw-araw. Panginoon, Ikaw ang Diyos ng provisyon. Ikaw ang nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan ayon sa iyong mayamang kaluwalhatian sa Kristo Jesus, gaya ng nakasulat sa Filipos 4:19. Kaya ngayong umaga, ako ay nananalangin buksan mo ang pintuan ng oportunidad para sa kanila. Dalhin mo sa kanila ang mga blessings na magiging solusyon sa kanilang financial struggles. At higit sa lahat, turuan mo silang magtiwala sa iyo, hindi sa pera, dahil ikaw ang tunay na yaman na walang hanggan. Panginoon, ako ay nanalangin din para sa aming bansa. Alam mo po ang sitwasyon ng aming lupain, ang corruption, ang kahirapan, ang crime, ang injustice. Hinahangad ko po na pagpalain mo ang aming bansa, gabayan mo ang mga leader namin. Bigyan mo sila ng karunungan na mamahala ng matuwid, ng puso na maglingkod sa mamamayan, ng integridad na gumawa ng tama. Protektahan mo ang aming bansa mula sa mga kalamidad, mula sa gera, mula sa mga terorista at sa lahat ng masasamang hangarin ng kaaway. Naway ang aming bansa ay maging instrumento ng iyong kaluwalhatian at ang aming mga mamamayan ay makakilala sa iyo bilang tunay na Diyos. Panginoon, ako ay nanalangin din para sa iyong iglesia sa buong mundo. Salamat po sa bawat pastor, ministro, missionary at church worker na nag-alay ng kanilang buhay para sa paglilingkod sa iyo.
Bigyan mo sila ng lakas na magpatuloy, ng inspirasyon na hindi sumuko, ng proteksyon mula sa mga pag-atake ng kaaway. Naway ang iyong iglesia ay lumalaki, hindi lamang sa bilang kundi sa kalidad ng pananampalataya. Naway ang bawat miyembro ay tunay na may relasyon sa iyo, hindi lamang relihiyoso kundi tunay na converted, transformed at surrendered sa iyo. Panginoon, gamitin ang iyong iglesia upang magdala ng pagbabago sa mundong ito, upang maging liwanag sa dilim at asin sa lupa. Panginoon, dala ko rin sa iyo ngayong umaga ang mga taong hindi pa nakakakilala sa iyo. May mga taong nabubuhay na walang pag-asa, walang layunin, walang direksyon. May mga taong hinahanap ang kahulugan ng buhay sa mga maling lugar. Panginoon, hinahangad ko na ikaw ay magpakita sa kanila. Hayaan mo silang makaranas ng iyong pag-ibig, makita ang iyong kapangyarihan, marinig ang iyong tinig. Gamitin ako, Panginoon, at ang bawat isa sa aming mga mananampalataya upang magdala ng iyong mensahe sa kanila. Bigyan mo kami ng tapang na mag-share ng aming pananampalataya, ng karunungan na magsalita ng tamang salita, at ng pag-ibig na magpakita ng iyong karakter sa pamamagitan ng aming mga buhay. Panginoon, sa komunidad ng channel na ito, sa bawat taong nanonood at nakikinig ngayong umaga, ako ay nanalangin ng espesyal na blessing. Alam ko po na bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang kwento, kanya-kanyang laban, kanya-kanyang pangarap. Panginoon, dalhin mo po ang iyong presensya sa kanilang mga tahanan ngayong umaga. Damhin nila ang init ng iyong pag-ibig, ang ginhawa ng iyong kapayapaan, at ang lakas ng iyong kapangyarihan. Para sa mga naghihirap, naway dumating ang tulong. Para sa mga nagdadalamhati, naway dumating ang kaaliwan. Para sa mga nawawala, naway mahanap ang daan pabalik sa iyo. Panginoon, gawing instrumento ang channel na ito upang magdala ng pagbabago sa kanilang mga buhay. Naway ang bawat mensahe, bawat panalangin, bawat salita ay may mabuting epekto sa kanilang pananampalataya at sa kanilang relasyon sa iyo. Panginoon, ngayon ay nais kong pag-usapan ang mas praktikal na aspeto ng aming buhay, ang usapin ng provisyon at trabaho. Alam ko po na maraming tao ang nag-aalala tungkol sa kanilang kabuhayan. May mga taong walang trabaho, may mga negosyong hindi umuunlad, may mga investments na lumilugi. Panginoon, sa kabila ng lahat ng ito, ako ay naniniwala sa iyong pangako na ikaw ay magbibigay ng lahat ng aming pangangailangan. Hindi po ba sinabi mo sa Mateo 6:31-33 na kaya't huwag kayong mabalisa na magsasabi, ano ang aming kakanin o ano ang aming iinumin o gaano ang aming isusuot? Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay hinahanap ng mga gentil at nalalaman ng inyong Ama sa langit na kailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Ngunit hanapin muna ninyo ang kaharian ng Diyos at ang kanyang katuwiran, at ang lahat ng mga bagay na ito ay idadagdag sa inyo. Panginoon, tulungan mo po kaming isabuhay ang bersikulo na ito. Turuan mo kaming unahin ka sa lahat, magtiwala sa iyo ng buo, at hindi mag-alala ng sobra-sobra. Ngunit sa parehong oras, Panginoon, buksan mo rin ang mga pintuan ng oportunidad para sa amin. Para sa mga walang trabaho, dalhin mo sila sa tamang employer na magbibigay ng trabaho. Para sa mga may negosyo, pagpalain mo ang kanilang business, dalhan mo ng maraming customers at gabayan mo sila sa kanilang desisyon. Para sa mga empleyado, bigyan mo sila ng kasiyahan sa kanilang trabaho, ng magandang relasyon sa kanilang boss at co-workers, at ng promotion kung ito ay iyong kalooban. Panginoon, dalhin mo ang prosperity sa aming mga buhay, hindi para sa aming sariling kasiyahan lamang, kundi upang kami ay maging channel ng iyong blessing sa iba. Panginoon, ako ay nanalangin din para sa mga taong may utang. May mga taong hindi matulog ng mahimbing dahil sa dami ng kanilang obligasyon.
May mga taong hinahabol ng mga creditors, natatakot na baka mapasok sa korte o mapabilanggo. Panginoon, bigyan mo sila ng solusyon. Dalhin mo sa kanila ang mga taong tutulong, ang mga oportunidad na makapagbayad at ang karunungan na mag-manage ng kanilang finances. At higit sa lahat, Panginoon, turuan mo silang magtiwala sa iyo na ikaw ay hindi mag-iiwan sa kanilang pinakamahirap na sitwasyon. Ipaalala mo sa kanila ang iyong pangako sa Deuteronomio 28:12 na bubuksan ng Panginoon para sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit, upang magbigay ng ulan sa iyong lupain sa kanyang panahon at pagpalain ang lahat ng gawa ng iyong kamay, at ikaw ay magpapautang sa maraming bansa, ngunit ikaw ay hindi hihiram. Panginoon, nais ko ring manalangin para sa financial wisdom. Alam ko po na hindi sapat na magkaroon ng pera, kailangan din nating malaman kung paano ito i-manage ng maayos. Maraming tao ang may income pero wala pa ring natitira dahil sa poor financial management. Kaya naman, Panginoon, turuan mo kami. Bigyan mo kami ng karunungan na mag-budget, mag-save, mag-invest ng tama. Turuan mo kaming maging mabuting tagapag-alaga ng mga blessings na iyong ibinibigay. At higit sa lahat, turuan mo kaming maging generous, na magbahagi sa nangangailangan, na mag-tithe at mag-offering sa iyong iglesia, sapagkat alam naming ang pagbibigay ay isa sa mga susi sa pagkatanggap ng mas maraming blessings mula sa iyo. Ngayon, Panginoon, nais kong magpatuloy sa mga prophetic declarations para sa araw na ito. Alam ko po na ang aming mga salita ay may kapangyarihan, lalo na kung ito ay nakabase sa iyong salita. Kaya naman, ngayong umaga ako ay nagsisimula ng mga declaration ng pananampalataya, ng mga proclamation ng iyong mga pangako sa aming buhay. At naniniwala ako na ang iyong salita ay hindi babalik sa iyo na walang bunga, kundi ito ay magsasagawa ng iyong kalooban at magtatagumpay sa bagay na iyong ipinadala ito, gaya ng nakasulat sa Isaiah 55:11. Ipinahahayag ko ngayong umaga na ang araw na ito ay aking pag-aari sa pangalan ni Jesus. Ipinahahayag ko na ang araw na ito ay puno ng blessings, ng oportunidad, ng breakthroughs at ng mga milagro. Ipinahahayag ko na kahit ano pang hadlang ang dumating, ako ay magtatagumpay dahil ang Diyos ay kasama ko. Nakasulat sa Roma 8:31. Ano nga ang ating sasabihin tungkol sa mga bagay na ito? Kung ang Diyos ay para sa atin, sino ang makakalaban sa atin? Kaya naman, ipinahahayag ko na walang makakalaban sa akin ngayong araw. Ang Diyos mismo ay para sa akin. At kung siya ay kasama ko, sino ang mas makapangyarihan pa? Walang problema na hindi kayang lutasin ng aking Diyos. Walang hadlang na hindi niya kayang alisin. Walang kaaway na hindi niya kayang talunin. Ipinahahayag ko na ang aking pamilya ay protektado ngayong araw sa pangalan ni Jesus. Nakasulat sa awit 91:10-11. Walang kapahamakang mangyayari sa iyo, ni kahit anong salot ay lalapit sa iyong tolda, sapagkat kanyang uutusan ang kanyang mga anghel tungkol sa iyo, na ingatan ka sa lahat ng iyong mga daan. Kaya naman ipinahahayag ko na ang mga anghel ng Diyos ay nakapalibot sa aking pamilya ngayong araw. Inaalalayan nila kami, binabantayan at pinoprotektahan mula sa lahat ng kapahamakan. Walang aksidente, walang sakit, walang disgrasya na mangyayari sa amin dahil kami ay nasa ilalim ng proteksyon ng kataas-taasang Diyos. Ipinahahayag ko na ako ay may divine health ngayong araw. Nakasulat sa 3 Juan 1:2, minamahal ko, ipinanalangin ko na ikaw ay guminhawa sa lahat ng bagay at maging malusog, gaya ng pagginhawa ng iyong kaluluwa. Kaya naman, ipinahahayag ko na ang aking katawan ay lumalabas sa lakas, ang aking immune system ay malakas, at ang lahat ng bahagi ng aking katawan ay gumagana ng maayos. Tinatanggihan ko ang kahit anong sakit o karamdaman na susubukang lumapit sa akin ngayong araw.
Sa pangalan ni Jesus, ipinahahayag ko ang kalusugan at kaginhawaan. Ipinahahayag ko na ako ay may divine favor ngayong araw. Nakasulat sa awit 5:12, sapagkat pinagpapala mo, O Panginoon, ang matuwid, tinatakpan mo siya ng paglingap na gaya ng kalasag. Kaya naman, ipinahahayag ko na ang favor ng Diyos ay sumasakin ngayong araw. Saan man ako magpunta, ano man ang aking gawin, sino man ang aking makasalamuha, ipinahahayag ko na may favor ako sa kanilang paningin. Ang mga pintuan na dating sarado ay bubuksan. Ang mga oportunidad na dating imposible ay magiging posible. Ang mga tao na dating hindi interesado ay magiging suportibo. Lahat ng ito dahil sa favor ng aking Diyos na sumasakin. Ipinahahayag ko na ako ay may divine wisdom ngayong araw. Nakasulat sa Santiago 1:5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos na nagbibigay sa lahat ng mga tao ng buong luwag at walang pagsasaway, at ibibigay sa Kanya. Kaya naman, ipinahahayag ko na ang karunungan ng Diyos ay sumasakin ngayong araw. Sa bawat desisyon na kailangan kong gawin, meron akong clarity of mind. Sa bawat problema na kailangan kong lutasin, meron akong creative solutions. Sa bawat konbersasyon na kailangan kong gawin, meron akong tamang salita. Ang aking mga thoughts ay malinaw, ang aking judgment ay tumpak, at ang aking mga aksyon ay wise dahil ang Diyos mismo ang nagbibigay sa akin ng karunungan. Ipinahahayag ko na ang aking trabaho ay pagpapalain ngayong araw. Nakasulat sa Deuteronomio 28:12, bubuksan ng Panginoon para sa iyo ang kanyang mabuting kayamanan, ang langit, upang magbigay ng ulan sa iyong lupain sa kanyang panahon at pagpalain ang lahat ng gawa ng iyong kamay. Kaya naman, ipinahahayag ko na ang lahat ng gawa ng aking kamay ay blessed. Ang aking projects ay magiging successful. Ang aking negosyo ay lalago at uunlad. Ang aking trabaho ay magbubunga ng magandang resulta. At ang lahat ng ito ay magdudulot ng gloria hindi sa akin, kundi sa Diyos na siyang nagbigay ng lahat ng blessings na ito. Ipinahahayag ko na ako ay may financial breakthrough ngayong araw. Nakasulat sa Malakias 3:10, dalhan ninyo ang buong ika-10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay, at subukin ninyo ako ngayon dito, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Kung hindi ko bubuksan para sa inyo ang mga dungawan ng langit at ibubuhos sa inyo ang pagpapala na walang sapat na lugar upang tanggapin ito. Kaya naman, ipinahahayag ko na ang mga dungawan ng langit ay bubukas para sa akin ngayong araw. Ang blessings ay darating sa hindi ko inaasahang paraan, mula sa hindi ko inaasahang direksyon. Ang aking financial needs ay matutugunan, ang aking utang ay mababayaran, at ako ay magkakaroon ng surplus upang makatulong sa iba. Ipinahahayag ko na ang aking relasyon sa Diyos ay lalago ngayong araw. Nakasulat sa Santiago 1:8, lumapit kayo sa Diyos at Siya ay lalapit sa inyo. Kaya naman, ipinahahayag ko na sa araw na ito, ako ay mas lalapit pa sa Diyos. Ang aking panalangin ay magiging mas mataimtim. Ang aking pagbabasa ng Biblia ay magiging mas meaningful. Ang aking worship ay magiging mas genuine. At sa paglapit ko sa Kanya, Siya ay lalapit din sa akin. At ang aming relasyon ay magiging mas malalim at mas intimate. Ipinahahayag ko na ako ay instrumento ng blessings sa iba ngayong araw. Nakasulat sa Genesis 12:2. At kita ay gagawing dakilang bansa at pagpapalain kita at dadakilain ko ang iyong pangalan at ikaw ay magiging pagpapala. Kaya naman, ipinahahayag ko na hindi lang ako makakatanggap ng blessings, kundi magiging source din ng blessings sa iba. Ang mga salitang aking bibigkasin ay magdudulot ng encouragement. Ang mga aksyon ko ay magdudulot ng tulong. Ang presensya ko ay magdudulot ng kagalakan. At sa pamamagitan ko, ang iba ay makikita at makakaranas ng pag-ibig ng Diyos.
Ipinahahayag ko na lahat ng mga plano ng kaaway laban sa akin ay bibigo ngayong araw. Nakasulat sa Isaiah 54:17. Walang sandata laban sa iyo na magtatagumpay, at bawat dila na titindig laban sa iyo sa paghuhukom ay iyong hahatulan. Kaya naman, ipinahahayag ko na ang lahat ng schemes, plots at strategies ng kaaway ay walang bisa sa aking buhay. Ang lahat ng chismis, intriga at accusations laban sa akin ay bumabagsak sa lupa at walang epekto. Ako ay protektado, ako ay defended, at ako ay victorious dahil ang Diyos ay kasama ko at lumalaban para sa akin. Ngayon, Panginoon, sa pagtatapos ng aming panalangin, ako ay nagpapasalamat muli sa iyo ng buong puso. Salamat po sa pakikinig sa aming mga dalangin. Salamat sa pagtugon sa aming mga hiling. Salamat sa patuloy na pag-ibig at pag-aalaga. Panginoon, ngayong malapit nang magsimula ang aking araw, ako ay inihahandog sa iyo ang bawat oras, bawat minuto, bawat segundo. Naway ang lahat ng aking gagawin ay para sa iyong kaluwalhatian. Naway ang bawat salitang aking bibigkasin ay magdulot ng papuri sa iyong pangalan. Naway ang bawat desisyon na aking gagawin ay aligned sa iyong kalooban. Naway ang bawat encounter na aking pagdaanan ay maging oportunidad na magpakita ng iyong pag-ibig sa iba. Panginoon, ipinagkakatiwala ko sa iyo ang aking pamilya, ang aking trabaho, ang aking kalusugan, ang aking finances, ang aking relationships, at ang lahat ng aspeto ng aking buhay. Ikaw, Panginoon, ay mas nakakaalam kaysa sa akin kung ano ang best para sa akin. Ikaw ay may perfect plan, perfect timing at perfect will. Kaya naman, ako ay nagsusuko sa iyo ng buo. Kung ano ang iyong nais, ito ang aking nais. Kung saan mo ako gusto, doon ako pupunta. Kung ano ang iyong plano, ito ang aking susundin, sapagkat naniniwala ako na ang iyong mga plano ay plano para sa ikabubuti ko, hindi para sa kapahamakan. Plano na magbigay sa akin ng kinabukasan at pag-asa, gaya ng nakasulat sa Jeremias 39:11. Panginoon, huwag mo po akong pabayaang lumayo sa iyo ngayong araw. Sa gitna ng aking busy schedule, sa gitna ng aking trabaho, sa gitna ng aking mga gawain, ipaalala mo sa akin na ikaw ay nandyan. Paalalahanin mo akong mag-pray, mag-read ng Bible at mag-worship. Turuan mo akong mag-pause at magpasalamat sa bawat blessings na aking natatanggap. Turuan mo akong maging sensitive sa iyong tinig, na makinig sa iyong guidance at sumunod sa iyong prompting. Dahil ayaw ko pong matapos ang araw na ito na malayo sa iyo. Gusto kong ang bawat sandali ay spent in your presence, conscious of your love at connected sa iyong heart. Panginoon, bilang pagtatapos, ako ay nag-commit na mabuhay para sa iyo ngayong araw. Nag-commit ako na gawin ang tama kahit mahirap. Nag-commit ako na maging mabait sa lahat ng tao kahit may mga taong hindi mabait sa akin. Nag-commit ako na maging generous kahit limited yung aking resources. Nag-commit ako na maging positive kahit maraming negative sa paligid. Nag-commit ako na maging faithful sa iyo kahit maraming temptations. Lahat ng ito, Panginoon, hindi dahil sa aking sariling lakas, kundi dahil sa iyong grace na tumutulong sa akin, sa iyong Espiritu Santo na nag-empower sa akin, at sa iyong pag-ibig na nag-motivate sa akin. Pagpalain mo po ang araw na ito, Panginoon, gawing productive, meaningful at blessed. Naway sa pagtatapos ng araw, ako ay makakauwi na masaya, fulfilled at grateful sa lahat ng iyong ginawa. Naway makita ko ang iyong kamay sa bawat pangyayari, marinig ang iyong tinig sa bawat conversation at maramdaman ang iyong presensya sa bawat sandali. At sa lahat ng ito, naway ang iyong pangalan ay maluwalhati. Sa makapangyarihang pangalan ni Hesukristo, aking Panginoon at tagapagligtas, ako ay nanalangin. Amen at amen. Sa mga nakikinig ngayong umaga, nais kong anyayahan kayong mag-iwan ng comment sa baba.
Sabihin ninyo kung ano ang inyong prayer request, kung ano ang inyong pangangailangan at magsasama-sama tayong manalangin para dito. Huwag kayong mahiya na mag-share dahil tayo ay isang pamilya sa Panginoon at dapat tayong magtulungan at magsuportahan. At kung ang panalangin ito ay nakatulong sa inyo, kung kayo ay nag-receive ng blessings mula sa Panginoon, ibahagi ninyo ito sa iba. I-share ang video na ito sa inyong family, friends at sa social media. Sapagkat ang mensahe ng Diyos ay dapat ipakalat at ang testimonies ng kanyang kabutihan ay dapat ipagmalaki. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, nais kong anyayahan kang gawin ito ngayon. I-click ang subscribe button at i-turn on ang notification bell upang hindi ka makaligtaan ng bawat mensahe na aming ibinahagi. Araw-araw, kami ay nag-upload ng mga prayers, devotionals, at inspirational messages na makakatulong sa iyong spiritual growth. Kaya naman, sumali sa aming community of believers at sama-sama tayong lumalaki sa ating pananampalataya. Maraming salamat sa inyong lahat mga kapatid. Naway ang Panginoon ay magpatuloy na pagpalain kayo, protektahan kayo, at gabayan kayo sa bawat araw ng inyong buhay. Naway ang kanyang mukha ay sumulat sa inyo at magbigay sa inyo ng biyaya. Naway ang kanyang mukha ay lumitaw sa inyo at magbigay sa inyo ng kapayapaan. Mula ngayon hanggang magpakailanman. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ng kaluwalhatian, papuri at parangal ay sa Diyos lamang. Amen, amen at amen. Magandang umaga at God bless you all.